Parang araw sa inyong lahat, sa inyong ginang bautista at mga kapwa kamag-aaral ko. Ang ikalawang grupo ay narito upang magpamalas ng isang larong duplo. Napak na naman si Josie ng kamay ko. Magandang araw sa'yo, Pedro. Mukhang masaya ka. Ang ganda ng ngiti mo. Magandang araw din naman sa'yo, Jesusa. Mukhang pumapayat ka. Hindi tulad nung huli tayong nagkita. Ikaw talaga, mumbobola. Sige, kaalala kayang ulo ko niyan. Siya nga pala, patungo ka rin ba sa tahanan ni na Aling Cora? Oo, nabalitaan ko kasi ang pagpanaw ng tasyo. Sigurado ako, may magaganap na naman na duplo mamayang gabi. Ano ang duplo? Ngayon ko lang narinig yun. Wala kasi nun sa city. Dito lang sa province. Nakakabusog ba naman yun? Gutom na kasi ako. Naku, nagkakamali ka. Hindi nakakain yun. Ang duplo, isang nakaugaliang larong Pilipino na sinasagawa sa isang paglalamay upang kahit konting oras ay mapawi ang lungkot at pighati ng mga nangungila. Ang larong ito ay tila isang pagdidebate ng mga kalalakihan at kababaihan na kung saan binubuo ng mga belyako at grupo ng mga belyaka kasama ang spectator, panauhing nuklera at ang punong halamanan. Ang isyong kanilang pinagdedebatihan ay patungkol sa isang balitang pinag-uusapan sa nayon. Ang ipinapahayag ng bawat grupo ay waring hinugit pa sa mga kasabihan, buktong, salawi-kain, kawi-kaan, gayon din ang mga pinausong linyang nakatatawa. Kapatid kong higit mo itong papanood, kung ikaw mismo ang nakasaksing makapanood ng larong duplong ito. Kuha mo? Oo, kuha ko na. Mukhang maganda nga yun. Naku, gumagabi na pala. Halika na, sabay na tayo. Sigurado akong magugustuhan mo yun. Tara na! Anak, lumapit ka. Isay, bakit po? Anak, Maria, ikaw na ang bahala sa iyong mga kapatid at sa iyong ina. Bumamaalam na ako sa inyo. Isay, huwag niyo mo sabihin yan! Hindi, Maria. Matanda na pati ako. Para ako binabalutan ng puti. At ako paligid parang may mga uso. Hindi, Isay! Hindi ka mamamatay! Isay! Tulangin na! Hoy, Marikoy! Napag-alam mo na ba na ng Tasyo? Oo nga, Marikoy. Ako, mawawala sa balita. Hindi, no? Ano bang naganap?
Halika't iyong tikman. Masasarap kung kakanin, iyon ang bilhin. Check! O, dukha-dukus palad. Ika'y tumabi at baka ang mukha mo lumapat. O, Ginoong Pilipini, waring away kumikindi. Nais kong italita, pagpano rin ang tasyo. Saya sa pamilya, walang paglagyan at espasyo. O, tapos, o, Ben, tulog agad. Agad. Nako, sakto ano? Hoy, Tommins! Ay, nakuha. Naman, sila, Pedro. Gusto na. Sa bola ko na lang yata. Hindi tatama na. Dali ka na ko. Oh! Kalbo na ilawin. Sino? Oh, gusto niya. Magsinesorte ako. Hindi na hiniramay sa kapalan na humingi ng hiniramay. Naramdaman ko, puso'y may hapdi. Hindi maalis-alis. At laging namumutawi. Kaya ang luhay kaabutin, huwag lamang sa kabaong ay papapatakot. Limulat yun! Esperemos en la buena composición. Komposisyon! Atin ngayong sisimulan ang paglalarong mahusay. Ang magulo ay mahalay, pakinggan ng kapitbahay. Tayong lahat dito ay nagsama-sama upang sa larong duplo ay maaliw. Ito ay sisimulan ng isang panalangin at susundan naman ng isang awit. Inaanyayahan ko ng lahat ay magtayo. Sa pangunguna ko, bigyan natin ng isang mataimtim na dasal ang ating humaon, si Tasio Di Malibantiban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diyos, ang aming Panginoon, ang iyong kalakasan ay nagbibigay sa amin. Diyos, ang iyong buhay ay nagbibigay sa aming gabay. Panginoon, ang mga namatay ay patuloyin sa iyong presensya. Ang kanilang mga buhay ay baguhin, ngunit hindi nakakisan. Panginoon, kami nagdadasal para sa aming mga pamilya, kamag-anak at mga kaibigan, at sa kilalang patay na nag-iisa. Panginoon, kami nagdadasal sama-sama upang awitin ang mga papuri magpakailanman at kailanman. Amen.
aming damdamin ang taos-pusong pakikiramay. Kaya't sa inyong lahat ay salamat ng tulong. Numero, Primera Beliaco, Segundo Beliaco, Tercera Beliaco. Cuatra Beliaco. Quinto Beliaco. Numero, Primera Beliaca. Segunda Beliaca. Tercera Beliaca. Cuatro Beliaca. Quinta Beliaca. tayong lahat dito ay nandiyahan na sa larong duplo ay magpagalunan. Kaya't itong laro'y ating sisimulan bilang alaala sa isang namatay. Iyaman ako'y haring dito iniatas, may kapangyarihan at hawak na lakas. Ang sa aking utos ay hindi tumpad, ang wastong parusay kanyang matatanggap. Minsan isang gabi, sa ikalawang lamay may nangyari. Abuli sa patay, tila nawawala, at sino naman kaya ang nangahas kumuha? Abuloy naglaho, may nagnakaw, waring mga benyako. Hindi po kami nagnanakaw. Kung ganun, sino ang nagnakaw? Ang mga Beliaca ang siyang nagnanakaw. Hindi rin po kami nagnanakaw! Tama po ang kanilang naturan. Hindi po kami nagnanakaw. Kung ganun, sino ang nagnakaw? Punong halamanan, ako'y bigyang daya. Ihayag aking pananaw ukol sa abuli na nawawala. Sa inyong pagtatanong kung sino ang kumuha, pagdalak ng isang Beliaca ay kaduda-duda. Marami, siya po ang kumuha. Sino ang nilutukoy mong benyaka? Ang Cuatra Beliaca po. Pagbibintang mo sa akin ay tila hindi tama. Ang sapat na ebidensya ay ipakita mo muna. Ang abulin sa patay, hindi ako ang kumuha. Ang taglay kong yaman, sa akin ay sapat na. Ang maganda kong pangalan, iyong ninurakan. Ikaw itong tunay na nangangailangan. Anak ng pobre at hampas lupa, nabubuhay sa isang kahit isang tuka. Paniwalaan natin itong isang kasabihan. Nung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Kaya't di ka bigla-bigla kung siya ang kumuha. Ang gawain ng ama, ang kanyang namana. Ang iyong natural, di ko maunawaan. Bakit imungat aking nakaraan? Ito ba'y isang paraan upang usapin maging iba? Mahirap manakot, kapos kapalaran. Ang dangal ko magsanay, huwag kong apakan. Sapagkat bawat pagkain aking natitikman, dugot pawis ang aking inilalaan. Bintang na kasalanan, di ko magagawa. Dulong at tiyaga ko'y sapat na para mabuhay, di na para pag-interesan ang abuloy sa patay. Ako din na may ditutulad sa paraan ng iyong pagpapayaman, nakikipagpalitan ng produkto, kulang naman. Pati yung mga manggagawa, pilit na inaalila, ang trabaho hindi kaya, nais mo pang ipagawa. Karapatan kong sila'y pagtrabahuin at manilain, sapagkat ang pangkay nila ay nagmula sa akin. Ang mga produkto ko, kailan pa hindi nagkulang at hindi tumatanggap ng sobrang kabayaran. Hindi tumatanggap na sobrang kabayaran, ikaw itong kilala, buhaya sa kayamanan. Pero, ang inyong pag-ibig, maya-maya ilabas ng pilit. Hindi ba po ito ang mahal na hari? Kung ganoon, pagpatuloy mo ang iyong paglalakad. Makisig na binata, pakinggan ang aking bawat salita. Mukhang nagiging matalim ang iyong mga pananalita. Ang abuli sa patay, hindi ako ang kumuha. Sa taong namatayan, ako pa rin na may naaawa. Ang katitim na salapi, Pilipino po. sa akin walang silbi. Isang tao lamang ang tiyak kong sumalsi. Numero, Ang primero Beliaco. kung gayon lumapit sa Cuatra Beliaca, tanggapin itong palmatoryang hawak. Beliaco may salay, lapatan mo agad. Wastong parusay, sa sana ay dapat.
Tapang ng loob ko at lumapit sa hari. Di madadala sa awa o sa diri. Sino man ay di sinasanto, kahit pa mismo ang maiting sa Belyaco. Narito na po sa mahal mong harap ang abang likod mo, lupad sa atas. Ang palmasahe ko'y mangyaring gawad at nang parusay agad ko. Bago dapat, parusang binatas, ibigay sa ikagdagan upang maging patas. Tayo ay di Diyos na dapat musiga, kaya huwag magdinig sa isang pagkakasala. Sa aking pakinig sa hayagan kanina, tila primero Belyaco may puntang tama. Suporta dito ay isang kasabihan. Kung sino ang unang pumunta, ay siya ang una. Pagdilipensi niya ay naging kabigla-bigla. Pag-uungkat ng nakaraan, ako'y may hinala. Ginawang paraan, maging usapan ay iba. At upang makaligtas sa ginawa niyang sala. Nais mong iparating, Quatra Belyaco ay sinuan. Kung ito ang iyong pinarating, aking deletenhan at inubuti. Di mo marahil na pag-alaman ang isang katotohanan, ang iyong idinidiin ay may sobrang-sobrang kayamanan. Kaya't magdunay-dunay ka sa pananalita, hindi ka basta-basta ang taong nabangga. Kaya't ngayon magsimulang magdasal ng ama namin upang ang tumisala ay kanilang katawan. Masakit magsalita ang Belyacong ito. Pananalita niya'y tagos hanggang buto. Marahil nakalimot na sa pagiging Panginoon. Kaya sa tuwiran niya'y tila diwasto. Ipagpaumanhin ninyo mga kapwa Belyaco ko. Pagkat ako'y may ibang pinaghihinala ang Belyaco. Maputla niyang kulay ay naging kapansin-pansin. Baka siya'y may tinatagong link. Sino ang tinutukoy mong Belyaco? Tinutukoy ko ngayon ang Quinto Belyaco. Mga Belyacan nagsasalita, matatalas ang dila. Sana naman ang kanilang sinasabi ay tama. Dahil kung hindi, kanilang dila ay makiputol. Gagawin pangutol sa bugtong na na si Kaka. Buka-buka. At sa'yo, Tercera Belyacan, ako'y nagkasala, ngunit tila ito'y di tama. Ang pinagbabatayan mo, kanyo ang palabas. Bakit hindi mo muna husgahan ang iyong sarili at tingnan ang sarili? Di ba ang mukha mo, puro kolarete? At sa tingin ko'y kulang pang 20. Ika'y sumaganyan, matitulong Belyaco. Baka bukas makalawang ako na ang puso. Nakalimot na may matanda rin po. Maaaring kumuha ng abonoy sa bahay. Dahil nakalimot, gumawa ng gusto. Aba, ito! Ika'y magdahan-dahan sa pananalita mo. Ako'y matanda na nabubuhay sa mundo. Pag nanakaw na niya, ni minsan hindi sumagi sa isip ko. Ako'y hindi kumukuha nang hindi ko pinaghihirapan. Ang abuloy na iyan, di ko pinagnasaan. Di ba ikaw, Tercero Belyaco, sa buhay di makontento? Laging nais kung ano ang nasa uso. Hindi kaya ito ang mamaling kumuha dahil sa iyong panahon ay kitang-kita. Huwag niyo pong masagahan, palabas ko kayo. Bawat sunod ko'y aking pinaghirap. Mula sa maayos ng kabuhayan. Kaya kong bumili anumang bagay, hindi na kailangan ng abuloy sa patay. Maganda ang takbo ng aking hanap buhay. Ipagtanong niyo man sa aking mga kapitbahay. Sinalaman ko man na halaman. Tapos ng linis ang aking pangalan. Alin daw?
Mga belyak ay mataas ang tingin sa sarili. Pinipili mga pahayag nilang mali. Bakit di pa umamin ang isa sa mga belyak na nasa kanila ang tunay na kumuha? Kami mga belyak umaasa na lumabas ang tunay na may sala upang ang pagsisihan ay matigil na at ang lamay ay maging payapa. Dalian ninyo sa pag-amin at ang kapayapaan ay mapunta sa amin. Ang pagnanakaw ay sana masama, kaya di namin ito sa akin. Di ba't may utos ang ating Diyos na huwag kang magnanakaw? Kaya kami, huwag ka basta-basta, pagbilisan. Dahil ang totoo ay nasa inyo, ang tunay na nangangailangan. Kaya di na kami mabibigla kung kakaparusahan ay sa inyo. Kami rin na may mga madasal. Kaya, Panginoon, kaya kaming patawarin. Huwag na ninyong tuluyang kayo, hintay tuluyang kayo madiin. Habang maaga pa, inyo lang ang malulos. Embahada ay pakinggan, may gulo ang kaharian. Ikinararangal ko ang ipakilala itong panauhing duplera. Kanyang pinagmulan sa kabilang bayan pa. Tanyag sa talino at gandang angking, mapapatunayan sa kanyang husay at galing. Ngayon'y aking pipigilan. Pag-init ng dalawang panig. Mga belyakay, hindi ko muna ang bibig. Dito din naman, ako'y may taglayin na karunungan. Susubukang husgahan kanilang mga katwiran. Mula na nagsimula ang larong duplo, ang atensyon ko'y nabaling na sa inyo. Hindi ninais tumayo mula sa pagkakaupo. Dahil bawat sandali, parang tubig na kumukulo. Paninindigan ng dalaway, waring kapani-paniwala. Hindi sinasasabi, bawat ipinupukol na sala. Sa bakurang ito'y pagtatanging makulay. Hindi tinatago, bawat bala nilang taglay. Ang mga bilyakong tunay na makisig, katwiran na binibigay, sadyang matuwid. At hikay makapagtalo ng Panginoon, upang mapatunayan, hindi lang sila matipuno. Sa kabilang panig, ang mga bilyakang nangingibabaw, wari ko sa kanila'y pakikipagtalo'y uhaw. Sa gawin nila'y ako'y humanga, napatunayan, hindi lang sila marilag sa yumi at ganda. Ako'y namagitan upang kayo'y manahimik. Papurihan din naman ang mga taong tumangkilik. Palitan ng katwiran ay sadyang patis lamang. Kaya ngayon sa paghusgay, ako'y nahihirapan. Pagkawala ng apuloy ay sadyang kabigla-bigla. Di may kakalam na andito ang may sala. Ang abuloy na narito'y para sa namatay, ngunit nakuha ng malikot ang kamay. Iiwan ko na sa inyong mga nakinig ang tunay na hatol sa magkabilang panig. Tatapusin ko na ang aking pananalita. Bigyang puri ang namatay, pati na ang dakilang lumikha. Kumain muna kayo at pagpasensya ng aking hinain na nilabong ng kamote at kape na Peter. Nakita. Tama ka nga, Pedro. Nakakaalin nga ang duplo. At talagang napakahusay ng mga bumubuo dito. Pero para saan ang rawit ng tsinelas ng hari? Ayun ba? Simbolo yun ng kanyang kapangyarihan. Ganun pala yun. Siya, kailangan na natin magpaalam. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon ay kilalanin naman natin ang mga nagsiganap. Ang mga nangulilang pamilya: Giselle Artieda, Dari Rose, Jessa Metiano,
Eunice Kundalino. Ang mga nagsiawi, Jessa Perez, April Joyce Subiaga, Judy Ann Salinas. Ang mga Belyako, ang primero Belyako, Mr. Raylan Matangkihan. Ang segundo Belyako, Mr. Ordinary Glenn. Ang tercero Belyako, Mr. Jerwin Munoz. Ang cuatro Belyako, Mr. John Leo Dominguez. Ang quinto Belyako, Mr. John Edward Adawar. Ang mga Belyakan, ang primero Belyakan, Miss Michelle Ilana. Ang segunda Belyakan, Miss Jamie Agbon. Ang tercera Belyakan, Miss Laika Villanueva. Ang cuarta Belyakan, Miss Josephine Yutubi. Ang quinto Belyakan, Miss Mary Ann Peñalon. Ang aming spectator, Miss Roxanne Bustonera. Ang aming talong Bustonera, Miss Strawberry de Guzman.